Hello mga kabibig, eto na naman ang ating latest lebak-lebak for tonight. Grabe mga kabibig, binati ko si VP Sara Duterte dahil sa kanyang mensahe sa International Women's Day. Sabi na mga bashers ni VP Sara Duterte, bakit hindi ka nagsalita para sa mga biktima ni Pastor Apollo Kibuloy? Nakakahiya naman yung mensahe mo para sa mga babaeng inaapi at inaalipusta. Pero hindi mo kaya na kastiguhin, hindi mo kayang hingin ang katarungan sa mga taong inabuso ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang nabasa kong komento ng mga netizen tungkol sa mensahe ni VP Sara Duterte ngayong International Women's Day. On my point of view, mali-mali ang mga interpretasyon nyo. Take note, hindi pa nga husgahan or wala pang resulta sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy sa ating husgado. Wala pang verdict. Tapos, ito na kayo. Agad-agad naniwala sa mga pinasabog ng mga witnesses na ito. Kabibig, witnesses na nga eh. It means talaga, nagsasabi sila ng katotohanan. Sila yung totoong humihingi ng katarungan. At ipinaglalaban sila ni Risa Hontiveros. Pero yung Sara Duterte mo, hindi man lang nakisimpatya sa mga inabuso ni Pastor Kibuloy. Talaga ba? So, based sa mga nasabi ng mga witnesses na nakamaskara yung pagmumukha, agad-agad kayo naniwala? Meron na bang verdict sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy? Sinabi na ba ng korte na nagkasala si Pastor Apollo Kibuloy? Kasi kabibig, ang US, sabi nila na meron ng warrant of arrest si Kibuloy. So, kung merong warrant of arrest, meaning criminal, meaning siya talaga ang gumagawa ng mga issue na binabato sa kanya, naku po, hintay tayo na kung ano ang verdict. Hintay tayo ng makatotohanang resulta. Hindi puro kung ano ang nakikita natin. Hindi naman maganda yun. So, I'm sure, someday, if for example, si Pastor Apollo Kibuloy ay mahatulan ng hukuman na nagkasala siya, of course, magbibigay si VP Sara Duterte ng kanyang statement tungkol dito. Lalo na yung pangalan niya ay nadadrag kay Pastor Apollo Kibuloy. Panoorin ninyo ang mensahe ni VP Sara Duterte sa International Women's Day. And I'm sure hindi papatol si VP Sara Duterte sa mga fake news na walang katuturan at hindi pa nga naglabas ang hukuman ng verdict sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi naman judgmental si VP Sara Duterte. Baka kayo ang judgmental. Panoorin nyo ha, this video. Magandang pagkakataon ang International Women's Day at National Women's Month upang ipagmalaki at ipagdiwang natin ang mga kahangahangang kontribusyon ng mga kababaihan sa ating pagsulong bilang isang malayang bansa. Para sa atin, dapat ay laging may puwang, oportunidad o kalayaan ang mga kababaihan para magpasya at ipakita ang kanilang kakayahan, dunong lakas at mga taglay na katangiang mahalaga sa ating buhay. Ngunit panahon din ito upang tukuyin at pag-usapan pa nating muli ang mga sanhi ng kasawian at hirap ng mga kababaihan, katulad ng karahasan at trahedya. Isaisip natin si Dr. Charmaine Baroquillo na isang kawani ng pamahalaan na biktima ng karahasan, at ang abogadang kasapi ng New People's Army na namatay sa Bohol habang pinaglalaban ang bulok na ideolohiya ng terorismo at pagpapabagsak sa pamahalaan. Nariyan din ang mga ina ng mga kabataang inarmasan at biktima ng panlilinlang ng NPA na hanggang ngayon ay nawawala
o di kaya umuwi nang wala ng buhay. Huwag din natin kalimutan ang mga ina, asawa o kapatid ng mga pulis at sundalong nagbuwis ng buhay para matiyak lang na ligtas tayo at ang ating bayan. Marami tayong magagawa para sa mga kababaihan. Makiisa tayo sa mga biktima, isulong natin ang sapat at angkop na edukasyon para sa publiko, tulungan ang mga grupong tunay na tagapagtanggol ng karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. Suportahan natin ang mga batas para sa kababaihan. At bilang mga pamilya, tandaan po natin na pundasyon ng isang ligtas, patas at maunlad na lipunan ang ating mga tahanan. Mga kababayan, patuloy tayong maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. O ano? Diba? Si VP Sara Duterte ang nagre-report ng documented at talagang may ebidensya siya. Hindi yung puro gawa-gawa lang at kulang pa. Hindi pa nga final verdict. VP Sara Duterte, hinihingi na sana buksan ang ating mga mata. Maraming mga inosenteng babae, mga bata, at yung mga nadamay, diba? Yung napulyot yung mga utak na sumama sa mga rebelde. Sino ang kawawa? Yung mga parents, diba? Yung maliit pa yung bata, tapos inaragaan mo, pinag-aral mo, nakagraduate, may magandang kurso, tapos malalaman mo lang na puliyot ang utak at sumama sa mga rebelde. Sobrang sakit niyan. Yun ang fina-fight ni VP Sara Duterte as DepEd Secretary. Gusto niya na ligtas ang mga kabataan. Gusto niya na hindi mapasama ang mga kabataan sa mga rebelding ito. Hindi mahikayat na sasama sa mga rebelding ito. Diba? I'm sure kung talagang titingnan mo ang video ni VP Sara Duterte, maiintindihan mo na puro factual, na puro totoo ang mga sinasabi at walang halong sugar coating. Sabi ng iba, "Hay, heto na naman si Sara Duterte, nagpapa-epal na naman. Heto na naman si Sara Duterte, nagpapa-victim na naman. Heto na naman si Sara Duterte, kumukuha ng simpatya ng maraming Pilipino para butuhan ulit sa 2028 bilang presidente." Kung ganon ang iyong interpretasyon, edi, wow, ikaw na. Well, in fact, wala naman kaming makitang mali kay VP Sara Duterte. Well, in fact, marami ang naniniwala na bilang vice presidente, marami siyang achievements ngayon. Deadma siya sa mga bashers na puro fake news ang binabalita tungkol sa kanya. Mga black propaganda lang. Diba? Di sana yung black propaganda nyo supported ng mga documents at ebidensya. Tingnan nyo. So, ako, forever ako Inday Sara Duterte. At ipaglalaban ko talaga si Inday Sara Duterte. Wala na ako makitang mali kay VP Sara Duterte. Pero pag may nakita kong mali kay VP Sara Duterte, of course, bubuljakin natin siya. And I'm sure VP Sara Duterte is very careful. Kasi DepEd Secretary, maraming kabataan ang humahanga, nagmamahal sa kanya. At ramdam nila na may secretary ang Department of Education. Kasi bumibisita siya sa malalayong lugar at tinitingnan niya kung ano ang pangangailangan ng mga bata. Nararamdaman ng mga bata na meron silang sandigan na isang malakas na babae, isang Gabriela na lilipon sa mga abusadong mga tao. Diba? Swerte nga ang DepEd na siya ang humawak. Ay, ako, babig, anong swerte? Madami nga mga teachers na si Alisa papuntang abroad. They aim for greener pasture. They aim for more money. So, iba't ibang tao, iba't ibang rason para mabuhay. Diba? Huwag i-connect sa DepEd. Yun na lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. See you next time.